Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Sa Jeremiah 18, verse 23. Jeremiah 18, verse 23. Dito po ay nagpahayag ang propeta. Yes, Lord, thou knowest all their counsel against me to slay me. Forgive not their iniquity, neither blot out their sin from thy sight. But let them be overthrown before thee. Deal thus with them in due time of thine anger. So kung papansinin po natin, parang mabagsik yata ang propetang Jeremias dito. At kung unawain po natin, ano kaya ang kanyang intensyon dun sa kanyang panalangin ito na puno ng kabagsikan? Dahil pansinin po natin, forgive not their iniquity, neither blot out their sin from thy sight, but let them be overthrown before thee. So, kung papansinin po natin, parang hindi yata tama na ang isang lingkod ng Diyos ay manalangin ng ganito. Tingnan natin sa verse 22, let a cry be heard from their houses when thou shalt bring a troop suddenly upon them, for they have digged a pit to take me and hid snares for my feet. So ano po ba ang kasalanan ng kanyang mga kababayan? Hindi po sila nagkasala kay Jeremias. Yun pong kaniyang panalangin ito ay dahil ang dala naman ni Jeremias. Ano ba ang dala ni Jeremiah? Ang dala ni Jeremiah ay mabuting balita. Ang dala ni Jeremiah ay salita ng Diyos upang ialis sila sa nakatakdang puot ng Diyos. Hindi rin sila naniwala. Kaya't bago ang paglapat ng Diyos ng kanyang pagpaparusa, ang salita ng Diyos ay kanyang pakikilusin. At kapag ang bayan ng Diyos ay tinanggap ang salita, na kapag ito ay pinaniwalaan, iiwas ang lahat ng nagbigay ng pagpapasya upang tangkilikin ang salita. Kaya nga po kung titingnan po natin sa maraming taon ng ating buhay na pakikipag-ibigan sa Panginoon, maraming taon na tayo ay dumaraan ng ilang bagay. Una, tayo po ay hindi makapamunga ng hustuhan. At ano kaya ang dahilan na tayo ay hindi mabunga pagdating po sa ating spiritual na relasyon sa Diyos? Atin pong tingnan ang ating faith declaration sa ating poster. Behold, the Lord God will come with His strong hand, and His arm shall rule for Him. Behold, His reward is with Him, and His work before Him. Dito po ay nakapaloob ang isang mahalagang katotohanan. Bagamat ito po ay sa panahon ng pagsakop ng Babylonia sa Juda, makikita po natin na nagbigay ang Diyos ng pag-asa na siya ay darating. Na pag sinabi pong with the strong hand, ipagtatanggol niya ang kaniyang bayan. At His arm shall rule for Him. So strong hand and arm
that shall rule for him. And then, his reward is with him and his work before him. Kaya't kung maunawa po natin yung his work before him, ito po ay salitang nauna na ipinahayag ng mga propeta. Kaya't kung titingnan po natin, what is the work of God? Tingnan po natin sa James 1:25 para maunawaan natin ang work of God. Dahil dito po, pag natutunan mo ito, ikaw po ay sobrang magiging mabunga. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall do, or shall be blessed in his deed. So, pansinin po natin, being not a forgetful hearer. So, paano ang isang nakikinig ay magiging makakalimutin doon sa kanyang narinig kapag hindi niya ginawa yung gawain sa kanyang narinig na salita? Kaya nga ating unawain, maging sa pagbubulay, ginagamit natin ang ating mata at isipan at puso. Whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein. So, sa pagbubulay po natin, tayo nagpapatuloy na magbulay at meron tayong dapat na hangarin na ating maisagawa yung ating binubulay. So, ang gawain ay nandun sa salitang ating binubulay. Kaya sabi ng ating tinatayo ang Faith Declaration for 2013, His work before Him. So, atin pong pansinin, nasa unahan niya ang kanyang salita. Ipinahayag niya ang kanyang salita. Kaya kailangan maunawaan mo ano ang salita ng Diyos sa ating kapanahunan. Sapagkat ang salita niya ay hindi babalik na hindi natupad ang kanyang layunin. Sa Isaiah 55:11, ito po'y dugtong-dugtong. Bagamat iba't ibang chapters, pero ito po'y dugtong-dugtong. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. So ahead of the fulfillment of what was prophesied. So yung magaganap po ay kung ano ang sinabi nung unang panahon tungkol sa mangyayari sa hinaharap, at yung ating panahon ngayon ay hinaharap sa panahon ng mga propeta. Pero sa atin, yung hinaharap sa panahon ng propeta, the future in the eyes of the prophets is now a reality in our present generation. Kaya nga kung ating unawain, lahat ng nangyayari ay batay sa mga propesiya. At kung maunawa mo ang napakahalagang nasa sayo, makaiiwas tayo sa tatlong bagay. Sapagkat layunin at balak ng Diyos na ikaw ay magtagumpay. At ang titulo ng mensahe for this evening, Explosive Power Inside You. Alam mo po ba na you are like a thermonuclear bomb? Ikaw po ay parang, pag sinabing thermo, ito'y tumutukoy sa heat o sa temperature. So, ikaw po ay may dalang explosive. Ikaw ay may dalang power inside you. Kaya kailangan ito'y maunawaan mo dahil ang tatlong bagay ang karaniwang nangyayari sa maraming Kristiyano. Ang unang nangyayari sa maraming Kristiyano, katulad ng isang agila na naiwan ng inahin na agila at linimlima ng itlog na iniwan ng agila ng isang manok. Alam na ninyo itong kwento sa agila na lumaki sa pagkandili ng inahing manok. Kaya't habang siya'y lumalaki,
Napapansin niya na kaiba siya kaysa mga kapatid niyang manok. Pero kahit na nakita niya ang kaibahan niya, ang kanyang sinasabi sa kanyang sarili, manok ako. So, ang laki po ng agila. At ang mga manok ay pag lumipad ay siguro ay 2 pie o 4 na pie. Kaya siya ay, ang paglipad din, ganun lang kataas. Sapagkat sa isipan niya, siya'y manok. Kaya nga atin pong unawain na ikaw po ay hindi anak sa dalita. Ikaw po ay hindi dukha. Ikaw po ay hindi pipit sugin. Hindi po. Kung malalaman mo lamang kung sino ka at ano ka. Kaya nga iyong mauunawa ang mabuti ito. At isang araw may dumaang agila. At sabi niya, yun ang kamukha ko. Pero hindi ko kaya yung kanyang ginagawa sapagkat manok ako. So, pansinin po natin, siya'y lumaki sa piling ng mga manok. Kaya ang kanyang isipan ay isipan ng mga manok. Pero isang araw, sinubukan niyang lumipad. Umakyat siya sa medyo mataas-taas na lugar at siya'y lumipad. At sa una, dahil hindi sanay siyang lumipad, bumagsak siya. Umakyat uli siya, sinubukan niya. At kung ilang paulit-ulit niyang pagsubok dahil nadarama niya na parang kaya niyang lumipad. At sa ilang ulit na kanyang pagtatangkang lumipad, nasana yung kanyang pakpak sa kakalipad at siya'y pumaimbulog sa kalawakan at sa kanya natuklasang agila pala siya. E nais ko pong ipaunawa sa bawat isang may pandinig, hindi ka pangkaraniwang tao. Amen po ba? Hindi tayo tagalupa. Tayo ay mamamayan ng langit. We are a stranger here on earth. Kaya nga ating unawain, tayo'y narito na ipinanganak bilang mga anak ng Diyos. At tayo'y narito at naglalakbay, hindi tayo tagalupa. Yan po, kung iisa-isahin mo, matatagpuan mo sa Biblia, we are not of the earth. Amen? Sapagkat ang ating bansa ay bayang hindi gawa ng tao, kundi bayang ginawa ng Diyos. So kung maunawaan mo ito, hindi ka, pansinin po natin ang pagkain ng manok ay, dati po, yung mga native, mga ano po ang kanilang pagkain? Mga uod. Kinakalmot lang niya yung mga lupa at naghahanap sila ng kakaning manok. Pero hindi po, ang agila po ay napakahusay at kadalasan siya nag-iisa sa papawirin. Miles away, siya po'y may mahabang matalas na mata. Miles away, pag siya po'y bumaba, mabilis. At mahuhuli niya ang isda doon sa ilalim ng dagat sapagkat kita ng kanyang mata yung kanyang sisilain. Kaya nais ko pong ipaunawa na ikaw ay matalino. Kaya ang nangyayari po ay 3 bagay because of ignorance. Marami pong maralitang Kristiyano dahil sa kamangmangan. At dahil hindi alam ng Kristiyano kung sino siya, nagiging siyang makakalimutin sa tunay niyang pagkalikha. So ignorance will result into forgetfulness. At pag ang isang Kristiyano ay patong-patong na ang problema, ang kadalasang gagawin ng manok ay siya ay magpupuputak lang. Sounds similar. Dahil yung mga mangmang ay puro reklamo sa kanilang labi. Dahil nakalimutan nila kung sino sila. Unawain po natin, it is the violent that shall take the kingdom of heaven by force.
ang mararahas sa kanilang espiritual na pananampalataya lamang ang kukuha ng puwersahan sa kaharian ng Diyos o ng langit. Mismo ang Panginoong Hesukristo ang nagsabi, it is only the violent. Hindi po violenting pangkatawan, kundi yung violence po sa spiritual world. Kapag ito ay natuklasan mo that there is an explosive power inside you. Kaya nga ating unawain, kailan nalaman ni Gideon na merong magandang plano at layunin ng Diyos sa kanya? Nabuhay siya na katulad ng agila sa gitna ng mga manok. Kaya si Gideon ay napakaduwag because of ignorance. Ang kaduwagan po ay dahil sa kamangmangan. Kaya siya ay nagtatanim sa likod ng burol sapagkat kailangang alagaan niya yung kanyang pananim dahil pag natuklasan ng mga Amorita, kukunin yung kanyang pananim at sisirain yung kanyang halamanan. At ganun ang kanyang naging buhay. Siya ay agila na nabubuhay na katulad ng manok. Because of ignorance. And ignorance made him forgetful na siya ay lahi ng kataas-taasang Diyos, na siya ay special breed of the chosen people of God. Nakalimutan niya na sila ang lahing hinirang, na sila ang kakasangkapanin ng Diyos para ang Diyos ay makilala ng lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa. Hindi siya manok. Siya ay agila. Pansinin po natin, ignorance will make a person forgetful of who he or she truly is. Pansinin po natin, si David na isang gusgusing pastol at nasanay ay laging sa burulan, sa kaparangan na nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Pero hindi siya mangmang. At dahil hindi siya mangmang at alam niya kung sino siya, marahil araw-araw ay kanyang sinasabi sa kanyang sarili, na ako ay matapang, na ako ay malakas, na ako ay may kapangyarihan. At yung kanya sigurong confession sa kanyang sarili, that I am strong, that I am powerful, that I am courageous, that I am brave, that I am bold and daring. Kaya dun marahil sa kanyang ipinapahayag sa kanyang sarili kung sino siya. Kapag may dumarating na leon na lalapain o sisilain ang isa sa kanyang tupa, hahawakan niya yung leon sa dalawang bibig. Sa bibig at bibiyakin niya yung panga ng leon. Sipisipin mo po yun. Bakit? Dahil alam niya kung sino siya. Alam niya na ang Diyos ay nasa kanya. Alam niya na special siya sa Diyos. Hindi pa siya ginagawang hari, pero sanay na siya sa ganong uri ng pakikipaglaban para protektahan. So pansinin po natin, ikaw ay mapagmahal at ikaw ay matapang. Hindi mo lang namamalayan sapagkat marami sa atin ang nabubuhay na makasarili. Ang sabi nga ng isang lalaki, the paradox of life is this: most people seek first their pleasure and they end up without it. Hello? Marami raw tao na ang hinahangad ay ang kasiyahang pangsarili. Una, yun sa kanilang plataforma, sa kanilang buhay. Ngunit lagi silang bigo. Sapagkat ang unang dapat pagsumakitan ay ang kaharian ng Diyos at ng kanyang katwiran. Kaya nasanay si David. Normal sa kanya pang araw-araw pag may dumarating na mababangis na asong gubat, kanyang hinahawakan yon at kanyang pinapatay with his bare hand. At isa ang alam niyang gamit, tirador. Kaya siya ay tirador.
At minsan pumunta siya sa digmaan dahil nandun ang kanyang 7 kapatid na lalaki. Dahil 8 silang magkakapatid. At siya iniwan na lang dahil hindi lubhang hinahangaan siya ni Jesse na kanyang tatay. Kahit nga nung magtanong si Samuel, wala na ba kayong iba pang anak na lalaki dahil 7 na itong makikisig na mukhang mahuhusay at mukhang hari? Eh sabi ng Diyos, wala doon sa 7. Meron pa ba kayong anak? Ay, naku, meron. Pero siya ay wala. Patpatin siya at siya ay madusing. So, pansinin po natin, ang pagiging hari ay hindi sang-ayon sa ginagawang hanap buhay ng isang tao. Ang pagiging hari ay sang-ayon sa pagkapili ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti, tayong lahat ay hinirang. Hindi tayo ang humirang sa Diyos, siya ang humirang sa bawat isa sa atin. Kaya meron tayo ng espiritu ng katapangan. At pag nasa atin at totoong nasa atin ang espiritu ng katapangan, magiging po tayong matalino at matapang. So forgetfulness is the main culprit. Kaya po naduwag si Saul na hari. Nakalimutan niya ang kanyang identity. Nakalimutan niya na siya ay hari ng kataas-taasang Diyos. Ignorance tend to forgetfulness. And forgetfulness, if live all throughout, will result to unfruitfulness. Kaya marami pong mahirap na mga Kristiyano. Naawa ko, pero hindi dapat. Kung malalaman lamang niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Hallelujah. So kung kilala mo ang iyong sarili sang-ayon sa pagtingin sa iyo ng Diyos. So napagalitan siya ng kanyang kuya. At ang sabi, bakit nandito ka sa digmaan? Ba't iniwan mo ang iyong alaga? Eh kuya, ako'y pumunta rito para dalhan kayo ng paborito ninyong pagkain. Para bang sinabi ko, itong lupa, hindi sila humahanga sa bunso nilang kapatid. Yun po ang isang nakalulungkot sa mga magulang. Meron silang paborito at meron silang hindi paborito at kadalasan yung hindi paborito ang iniaangat ng Diyos. Hello? Sapagkat yung hindi paborito ng kanyang mga magulang ay iiyak sa Diyos at ang iyak ng isang inaapi at kahabag-habag ay kinagigiliwan ng Diyos at yung api sa kanyang mga magulang ay iangat ng Diyos. Sapagkat ang ama natin ay ang amang nasa langit. So pansinin po natin, because David is not ignorant of who he really is. So his memory is so sharp. Alam niya kung sino siya. Amen. Kaya nung makita niya, yung hari ng Israel na ginagalang niya si Saul na pinakamataas sa lahat ng lalaki sa Israel, pinakagwapo sa lahat ng lalaki sa Israel, dahil ang normal height sa kanilang panahon ng mga Hudyo ay around 5'2" hanggang 5'4". Yun ang normal height. Pero si Saul siguro 6'5". So siya ang pinakamalaking Israelita. Kaya siya ay hinahangaan ng bayan ng Israel. Pero nung araw na yun, nakalimutan nila kung sino sila. At naroon si David, he never forget that he is a child of the Most High God. At nung tumingin siya, nakatago sa mga yungib. At ang sabi niya, anong nangyayari sa inyo? Hukbo ng kataas-taasang Diyos. So ano ang pagtingin niya sa hukbo ng Israel? Hukbo ng kataas-taasang Diyos. Kaya walang talo. Dapat ang hukbo ng Israel. Pero because of forgetfulness, that comes from ignorance. Yung agila, akala niya siya'y manok. Kaya kung akala mo ikay pangkaraniwang tao,
Excuse me, hindi ka pangkaraniwang tao. You are a special breed of people because our Father is the Father God. Kaya, dahil hindi niya nakakalimutan ang kanyang identity, sumulak ang kanyang damdamin. Only the violent shall take the kingdom of heaven by force. At ang sabi niya, at ito'y tala ng Biblia, tinignan niya, sinong kinatatakutan nitong mga ito? At sumisigaw, yung si Goliath. Sino namang hindi matatakot? Siguro ako matatakot din dahil naghahamon siya ng duelo. Naghahamon siya ng tabakan. 13-footer si Goliath. Isipin mo yun, 13, pang NBA yun. Ano po? At tapos 3 feet ang kanyang dibdib. At sa isang hindi niya alam na siya ay anak ng Diyos, talagang matatakot. At ang isang tao, pag natakot, ay magkakaroon ng damdamin ng sobrang kalungkutan. Ang isa pong taong takot ay nagsasara ng kwarto at nanginginig sa takot na wala namang kinatatakutan. At kapag ang isang tao ay nagpatuloy sa kanyang pagkatakot, nagkakaroon siya ng frustration at disappointment. At yung frustration and disappointment, dadalhin ang tao sa lethargic feeling. Bahala na sila, wala na akong pakialam. Nais ko pong ipaunawa na bawat isa ngayong gabi ay may mahalagang papel na gagampanan sa huling panahon. Bawat isang naririto, you have a vital role to play. Amen? Kaya tayo nagsama-sama ngayon. Ikaw ay napakatalino. Kung hindi mo alam, sasabihin ko sa iyo, ikay napakatalino. Hindi dahil sa pinag-aralan mo, kundi dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa bawat isa sa atin. Dahil yung katalinuhan natin ay kung ano lamang ang pinag-aralan natin, ngunit ang karunungan ng banal na Espiritu ay yung mga bagay na hindi natin binasa sa aklat, yung mga bagay na hindi natin na-OJT. Kaya't mga dakilang bagay ang magagawa ng bawat isa sa atin kung ikaw ay laging makikinig sa Diyos. Always inquire from God kung ano ang ginagawa ng Diyos sa ating panahon. At narinig ni David, sumisigaw, sino ang lalaban sa akin ng tabakan? At pag natalo ninyo ako, suko kaming lahat. Pero pag natalo namin ang inyong mandirigma, kayo ay alipin namin. Ang isa pong taong takot na maging alipin ay matapang. Pero nawala po yung katapangan sa kanila. Pero si David ay hindi alipin. Si David ay anak ng kataas-taasang Diyos at dinuro niya si Goliath at ang sabi niya, supot na hintil. Ano po yun? Uncircumcised Gentile. Bakit iyong inaaglahi ang hukbo ng kataas-taasang Diyos? Halika at maglaban tayo. At muli, katulad ng kanyang tatay, nakutong lupa lang ang pagkakilala kay David. Katulad ng pito niyang kuya, nakutong lupa lamang ang pagkakilala kay David. Remember this, it is not the physical heights, it is not the physical handsomeness of a person na makikita ang kadakilaan sa kanya. No, ang kadakilaan ay nasa puso at isipan ng isang taong merong agilang pananampalataya. Amen? Hallelujah. Kaya hindi siya takot. At hinamon niya ng duelo. At ang sabi ni Saul, heto ang aking tabak. At nung isuot niya ang tabak, hanggang liig niya, hanggang sentido niya yung tabak. Dahil malaki si Saul. Paano nga naman niya yun huhugutin? Isipin mo yung tabak, huhugutin mo. Ang sabi niya, mahal na hari, hindi po ako sanay dyan. Ano ang sandata mo? Ito po, tirador. Dahil siya ay kutong lupa sa paningin ng tao. Pero hindi sa Diyos. He is the champion of God. Why? Because his heart is after God's own heart. Kaya hindi po sa size ng tao. Hindi po sa height ng tao. Hindi po sa galing magdamit ng isang tao.
Ang katapangan po ay nasa puso ng isang tao, isinilid ng Diyos. At yun yung kapangyarihan ng Diyos na nasa bawat isa sa atin araw-araw. At matutuklasan mo ngayong gabi. 5 ang kanyang maliliit na bato. Bakit 5? At isa lamang ang kanyang pinakawalan. At tinamaan niya mismo sa utak si Goliath. Patay, sang-ayon sa Biblia. At kinuha niya ang lalong mas malaki ang tabak ni Goliath. Kung si Saul na 6-footer lang ay hanggang sentido na ang tabak, ay di lalo na si Goliath na 13 feet tall. Pero kayang-kaya niya. Bakit? Kapag ang tao ay hindi natatakot at kapag ang tao ang isip ay nakatuong kung sino siya sa paningin ng Diyos at kung ano siya sa paningin ng Diyos, siya ay malakas sapagkat ang kalakasan niya ay hindi lakas ng pangkaraniwang tao. Ang lakas niya ay kalakasan ng kataas-taasang Diyos. At pinutol niya ang ulo ni Goliath sang-ayon sa kasulatan. Kaya putulin mo na ang mga Goliath sa iyong buhay. Magkano ba ang utang mo? At nanginginig ka na sa takot. Ano ba ang nararamdaman mo sa iyong katawan at halos makalimutan mo ng anak ka ng kataas-taasang Diyos? Huwag kang makakalimutin. Ang limutin natin ay ang mga kabiguan natin, pero huwag ang Diyos. Ang kalimutan natin ay ang mga nagdaan sa ating buhay na hindi maganda, pero huwag ang Diyos. So ignorance tend to forgetfulness and forgetfulness tend to unfruitfulness. Kaya kailangan makilala mo ang Diyos. It is not about God, but it is a personal knowledge of who God is. Be still and know that I am God. Kaya huwag ka nang malungkot. Magkakapamilya ka rin. Huwag ka nang malungkot. Magkakatrabaho ka rin. Why? Kung hindi mo kakalimutan na anak ka ng kataas-taasang Diyos, kung hindi mo kalilimutan, kaya nga pansinin po natin, ang sabi po ng tala ng Psalms 137, pansinin mo po pag nakalimutan mo kung sino ka at kung ano ang Diyos at sino ang Diyos natin. Sa Psalms 137, ipakikita ko po sa inyo na mauumid ang iyong dila at ang iyong dila ay didikit sa iyong anong tawag, ngala-ngala. Ayan, ngala-ngala. So, 137:5. So, alam po ninyo, ano po? At ang husay ng kamay ay mawawala. So, yung forgetfulness po because of ignorance. If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. So, yun pong tinatawag na dexterity. Dexter, kung sa pangalan ng tao, yun po ay mahusay na kanang kamay. Pag sinabing ambidexterity, ang ibig sabihin, mahusay na kanan at kaliwang kamay. So, pansinin po natin, ang ating kanang kamay ay mahusay. If I forget thee, O Jerusalem. So, pansinin po natin, ito ay Jerusalem lang. Let my right hand forget her cunning. So atin pong pansinin, anuman ang mahawakan ng iyong kanang kamay, ito'y lahat ay magiging maunlad kung hindi mo lilimutin ang Diyos. Verse 6, If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth. If I prepare not Jerusalem above my chief joy. Why Jerusalem? Bakit ang Jerusalem ay pinag-aagawan ng Arabs, ng mga Chinese, ng mga Russians, ng mga iba't ibang tao? Because Jerusalem is the center of the universe. Pansinin po natin, hanggat nandun ang Dome of Rock, hindi magkakaroon ng bomba doon sa gitna ng Jerusalem. Kaya nga ating unawain, kapag nakalimutan natin dahil ang Jerusalem sa mga Hudyo ay isang banal na lungsod. Ang Jerusalem ay tinatawag na City of Peace, City of God.
So, atin pong unawain na tayo sa bagong tipan, ikaw at ako ang Israel ng Diyos as spiritual people of God. Kaya huwag mong kalilimutan na ikaw ay espesyal sa Diyos. Huwag mong kalilimutan na ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Huwag mong kalilimutan na sa ating mga kabiguan, nandun ang ating tagumpay. Sa ating mga kasalatan, nandun ang pag-unlad. Laging uunawain mong mabuti ang mga kaaway na sumisira sa atin ang kasangkapan ng Diyos para ikaw ay huwag makalimot sa Diyos. 2 ulit po pag kinalimutan ko ang Jerusalem, pag kinalimutan ko, at kapag hindi naging kagalakan ko. Ang Jerusalem ay tinatawag din na Zion. At ang Zion, ang ibig sabihin ay huwag mong kalilimutan na ang dapat na ating kaligayahan ay sambahin ng Diyos, pasalamatan ng Diyos, papurihan ng Diyos. Kaya kapag araw-araw na pinupuri natin ng Diyos, lilitaw ang mga pagpapala na nasa iyong paligid. Magkakaroon ka ng discerning spirit and you will understand the heart of things. Hahangaan ka ng mga taong akala nila ay matatalino. Pero dahil ikaw ay nagmamahal sa Diyos at hindi mo nakakalimutan ng Diyos, iaangat ka. Kaya nga unawain natin, huwag nating kakalimutan ang Diyos. So what is ignorance? Kapag nakalimutan mong anak ka ng Diyos. Kapag nakalimutan mong ang tatay natin ay ang Ama ng Panginoong Hesukristo at ang lahat. Pansinin po natin kung ito yung buong likha niya. God is inside this, but the whole creation cannot box the presence of God because God is always outside of the totality of His creation. Lahat ng likha ng Diyos ay nasa kamay niya. Kaya kita niya ang bawat galaw ng buong daigdig. Yung pagdating ng meteor sa Russia na nagwasak ng kung ilang daang mga gusali, wasak ang lahat ng kanilang mga glass window. At 1,200 ang sugatan. Napakaliit lang na meteor nun. Yung parating na binabantayan, trillion miles pa ang layo sa planetang daigdig, pero 6 kilometers po ang lapad ng diametro ng parating na yon. At kahit hindi tumama, makaka-apekto pa rin. Pero nais kong ipaunawa sa inyo, ang may-ari at namumuno sa ibabaw ng lupang ito ay ang Diyos. At ikaw ay inaalagaan. At nasa iyo ang stored power. Nasa loob mo yung nakalagay na higit pa kaysa thermonuclear bomb. Ikaw ang lihim at tahimik na bomba ng Diyos sa ibabaw ng daigdig na iyong kinaroroonan. Kung ito ay mauunawaan mo, there must be an implosion of knowledge inside us. Pag sinabi pong implosion, ito po ay sumasabog sa loob. Naku, anak pala ako ng Diyos. Naku, mahal na mahal pala ako ng Diyos. Naku, sa mga latay pala ng Panginoong Hesukristo ako'y gumaling. Naku, wala palang makalalapit sa akin na masama. Naku, hindi pala mahihipo ng lahat ng demonyo ang dulo ng kahit isang piraso ng aking buhok. Naku, napaka-espesyal ko pala sa Diyos. That is an imploded truths. So, kapag ikaw po ay nabuhay that you are a child of God and you are. That God is so in love with you and He is so in love with you. And that God will give you wisdom so that you will discern the heart of all things dahil may layunin ng Diyos sa bawat nangyayari. Sa kabiguan at tagumpay, may layunin ng Diyos. Sa pagkakasakit at paggaling, may layunin ng Diyos. Lahat ng bagay sa buhay mo at buhay ko, lahat ito'y patungkol sa Diyos. Lahat ng bagay sa ibabaw ng sangsinukob, lahat ito'y patungkol sa Diyos. So connect your understanding of things, connect it to God. Dahil ang Diyos ang may pangarap, ang Diyos ang may plano, ang Diyos ang may kalooban, ang Diyos ang lahat-lahat na may alam kung paano niya gagawin ang bawat bagay at siya naghahanap ng mga lalaki at babae na kanyang dadakilain, na kanyang pararangalan, na kanyang iangat. When God exalts you, when God promotes you,
Kapag ikay napusuan ng Diyos, tandaan mo ito, magugulat ka at makakalimutan mo ang katalinuhan mo dahil iangat ka ng Diyos sa lugar na kung saan wala kang alam, sapagkat dahil wala tayong alam, ay aasa natin ang lahat sa Diyos, at ang Diyos pag kumilos, laging imposible. Oh, purihin ng Panginoon. So, you are an explosive, ready to explode. At yun ang kinatatakutan ng dyablo. Kaya kailangang i-diffuse ka araw-araw. Hello? So ano ang diffuser ng dyablo? Sidlan ka ng takot. Sidlan ka ng sakit. Pero kung naunawaan mo kung sino ka, mapalalayas mo ang mga demonyo na, alam niyo po ba yung wiles? Yun pong wiles ay katulad ng surot. Wiles of the devil. Ang ibig sabihin, alam niyo po ba ang surot? Sino ang nakaranas na humiga sa banig na puro surot kung panahon ng araw? Sinihan na ang upuan ay puro surot dahil hindi nalilinisan. Ang surot po, hindi ka makakatulog dahil kung saan-saan kakagatin. Yun po ang wiles of the devil. Mga maliliit na bagay na ikaw ay kanyang guguluhin para hindi ka makatulog sa iyong isipan kung ano-anong maiisip mo. Those are wiles of the devil para ikay magsalita ng galit. Hello? At sa sandali na ikaw ay magtungayaw, na ikay magreklamo, may karapatan na siyang guluhin ng iyong paligid. Hello? Anak ka ng Diyos. Huwag mong kalilimutan, anak ka ng Diyos. Ang hinaharap mo ay nasa kamay ng Diyos. Ang kaunlaran mo ay hawak ng Diyos. So what is knowledge? Knowledge is gathering all the facts in order that you can have faith. And facts will be derived from the Word of God. The promises of God. At hahakbang ka sa pananalig. So, kapag ikaw po ay puspos ng kagalakan sa iyong puso, sa Colossians chapter 1 verse 19, Ephesians 1:19, dito po tayo magtatapos. Basta ikaw, you are an dynamite explosive or thermonuclear bomb explosive. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power? So pansinin po natin, araw-araw yung exceeding greatness of His power. Araw-araw ikaw ay pinupuntahan nitong sobrang dakilang kapangyarihan. Araw-araw po, pinupuspos ang bawat isa sa atin. At ang qualification, believe. So, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power? 24/7, tumatrabaho po itong mighty power. Yan po'y nagtatrabaho sa ating puso, sa ating isipan, sa lahat-lahat ng ating buong katauhan. Kaya nga ang sabi at payo ni Pablo, be strong in the Lord and in the power of His might, sa Ephesians 6:10. Magpakalakas kayo sa Panginoon. Amen? Malakas ka ba sa Panginoon? At mapapansin mo na malakas ka sa Panginoon dahil kaiba ang iyong pagsubok. Kaiba ang iyong crisis dahil alam ng Diyos kung ano ang kapangyarihang nasa iyo. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. I love this. Yung unang be strong in the Lord, ito'y tumutukoy sa dalawa pong salita ang power dito, dunamis or explosive power or dynamite power. At another word for power is thuos. Yun po yung ang pinagkuhanan, itong might ay thuos sa Greek. At ang pinagkunan ni Pablo nung salitang yon ay yung alamat tungkol kay Hercules. Nang ibig sabihin, sa panahong yun, para maintindihan ng mga tao nung panahong yun, dahil ang pinakang international English ay Greek.
sa panahong yon, kaya kailangan gamitin niya ang Greek mythology para maintindihan ng mga tao na iba't ibang lahi pero parang Amerika na lahat ng lahi ay nagkukumpul-kumpul doon para maintindihan nila kung ano ang kapangyarihan ng Diyos. So, makikita po natin na ang Diyos, bagamat siya Diyos, siya po ay personal na lalapit sa lahat ng naniniwala at sumasampalataya sa Kanya, at ang Diyos ang gagawa ng lahat ng labanan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ang Diyos po ang magpapatupad ng pagdaloy ng kasaganaan, ng pagdaloy ng buhay. Kaya ang sabi ng Diyos at hamon niya sa mga Israelita, kung ako ay inyong susundin at ako'y inyong paglilingkuran, ako'y magiging ninyong buhay at ako ang magiging haba ng iyong mga araw. If you will obey and serve me, if you will hear my voice and obey my voice, then I will be life to you, says the Lord, and I will be your length of days. Yan nais kong ipaunawa. Magpakalakas ka kay Hesus Kristo, sapagkat ang kapangyarihan ay nasa iyo. Gamitin mo yung kapangyarihan yan at mararanasan mo ang kaibang pagkilos at paggawa ng Diyos. At ako ay naniniwala. May nagregalo sa akin isang araw ng sinsing at matagal ko nang hindi na isusuot at naisuot ko. At yung sinsing na yon ay merong tatak na 3 letra. Recovering all ministry. Nang ibig sabihin, mula ngayong gabing ito, kung maniniwala ka, lahat ng nalugi sa iyo, ibabalik ng 1,000 doble sa iyong buhay. Lahat ng nawala sa iyo, there will be a recovery of everything that you lost. Kaya ngayong gabi ako'y mananalangin na inyong tanggapin ang mensaheng ito dahil ikaw ang itinakda. Ikaw ay inihanda ng Diyos para sa pangwakas na panahon na pagkilos ng Kanyang kapangyarihan. Diyos ko, napakabuti mo aming Ama. Igawad mo po ang dampi ng iyong makapangyarihang kamay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At mula ngayong gabi, ang kapangyarihang nasa iyo ay patuloy na kikilos sa bawat buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, babalik sa kanilang lahat ng nawala ng 1,000 doble. Sa iyo po ang kaluwalhatian sapagkat wala kaming ginagawa kundi maniwala sa iyo at sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines. Tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod naming inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing Linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan?